po. Kumusta po ulit tayong lahat? Isang pinagpalang pagkakataon po ulit na tayo ay magkakaniig ulit. Tayo ay magkikita-kita ulit sa pamamagitan ng mga social media ang ginagamit ng bawat isa sa atin. To God be the glory po. Isang pinagpalang pagkakataon po ulit kasi po pinahintulot po ulit ng Panginoon na magkaroon ako ng ekstrang lakas para makapagtawid ulit ng maliit na booster, maliit na duktong sa faith ng bawat isa sa atin, sa lahat po ng nakakakita at nagbibigay ng heart at talagang nagtsatsagang magtapos ng kulang-kulang 10 minuto ko ng mga content kong ganito na mga duktong-duktong. To God be the glory po talaga guys, ibinibigay ko po sa ating Panginoon ang malaking pagtanaw ng utang na loob sa lakas ko pa pong nararamdaman araw-araw, sa pagkakataon ko pa pong nakakagawa ng mga ganitong content na sa aking maliit na pagkatao. Kasi sabi nga po ng isang pastor at pare na nasusubaybayan ko rin po ang kanilang mga homily, pati po yung mga magagaling na content creator na mga talagang tunay na Kristiyano, na tayong lahat daw po ay parang isang tuldok lang. Parang isang tuldok lang tayo na kumikinang dito sa universe, na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay, na magkaroon ng pagkakataong manatili dito sa mundong ito para magkaroon ng mission. Kasi lahat po tayo may mission guys. Pangit pong isipin ng kahit sino na tayo ay walang kwenta, na tayo ay parang nabubuhay ka lang na parang isang tuod. Hindi po guys, lahat po tayo may halaga sa paningin ng ating Panginoon. Kahit po tayo ay nagkakasala, kahit po tayo gumawa ng mabibigat na kasalanan, tayo po ay pinapahalagahan pa rin ng ating Panginoon hanggat tayo ay nabubuhay pa. Kasi kaya po tayo nabubuhay pa, meron pa po tayong chances na ipinapahiram ng ating Panginoon para maipakita natin sa Kanya, sa ating Creator, sa Kanyang bugtong na anak, na tayo'y may silbi pa, na tayo kaya humihiram sa Kanya ng buhay. Gusto ng Panginoon na makita pa niya na sa buhay na hinihiram ng bawat isa sa atin ay may magagawa pa tayong good deeds, na may magagawa pa tayong pagkakataon para maglingkod sa kanilang mag-ama, para ipakita sa kanilang mag-ama na ang buhay na hinihiram natin ay pinapahalagahan natin. Kaya wag po nating punahin ang isa't isa, na kahit ang past life natin wag na nating i-bring out sa isa't isa, na mapupuna pa natin ang mistakes ng isa't isa. Kasi nobody is perfect guys. Wag iwasan na po natin guys, kasi tayo po talaga napapalooban na po itong mundong ito ng great tribulation. Nandun na po talaga tayo guys. Kahit po ang iba ay nagpapa-ignore pa, mali po guys. Wag po nating isipin na tayo kumbaga sa 50 years ago, ganun pa rin ang mundo natin. Wag po guys, ibahin na po natin ang perspective natin. Kahit po tayo may mga mission, may mga pangarap pa tayo, may mga ginugol pa tayo, isaalang-alang din po natin na in a snap of a finger, in a blink of an eye, mayroon pong pwedeng mangyari sa isa't isa sa atin. Ngayon, ako po kasi, kaya din po ako nagpapatuloy-tuloy na gumawa ng mga ganitong content. Kasi ang goal ko po talaga guys, ano po lagi kong inuulit-ulit guys, ang goal ko po talaga makapaghatid pa ako ng katiting na duktong, katiting na kislap sa faith ng bawat isang nakakakita ng content ko. Kasi ako po, pinapangarap ko po talaga na kahit papano may 1 hanggang 10 tao na masundot ko ang isip at puso niya, na talagang merong Diyos, na talagang merong isang pangyayari sa buhay nating lahat, na tayong lahat po'y nakaharap sa trono ng ating Lord Jesus para berdikan. Yan po'y facts guys, totoo po yan guys. Wag po nating isipin na tayo
binibigyan ng Panginoon ng buhay ng ganun-ganun lang na ang buhay na ito ay sinasayang natin. Ngayon, tayo pong lahat ay may mga nagawang mistake sa mga dating buhay natin. Ngayon, tayo po nakasakit once upon a time in our life. Every now and then in our daily lives, nagpapatuloy pa rin po, may mistakes pa rin po tayong nagagawa, guys. Yan po hindi natin pwedeng tayo perfectong na lagi nating iniisip na ang iba lang ang nagkakamali, na tayo ay matuwid, na tayo ay maraming natutulungan, na tayo ay maraming nabibigyan ng abuloy, na tayo ay napakabuti nating isang politician ka, halimbawa, isang Samaritan ka na gumagawa ka lagi ng mabuting mga mabubuting gawain sa isang sambahayan, sa pamilya mo. Ay hindi, guys, kahit tayo gumagawa ng masama, alam ng Diyos ang motibo ng bawat isa sa atin. Huwag tayong magmagaling at magmayabang sa harapan ng Panginoon na tayo lagi natin pupunahin ang kapwa natin, ang pamilya natin. Iwasan na natin yun, guys. Huwag nating pababayaan na ang bawat araw ang nandilat ng ating mga mata ay makaka-open pa tayo. Hanggat maaari, guys, umiwas tayong may masaktan tayong tao. At hanggat maaari, kapag naramdaman natin tayo naka-open, tayo nakasakit, humingi agad tayo ng paumanhin, guys. Kasi in a blink of an eye, pwede kang bawian ng Diyos ng buhay. Ngayon, kung sa pagkakataon ay nakagawa ka pa ng pagkakamali, may nasaktan ka pang kamag-anak mo, na-offend mo, hindi mo sinasadya, na-offend mo. Kasi tayo, guys, hindi na tayo mga bata. Lagi nating itatak sa ating puso, sa ating kaisipan, na maigsi lang ang pagdaan natin dito sa mundong ito. Anytime, pwedeng bawiin ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Huwag natin pababayaan na tayo babawian ng buhay, na tayo nakasakit pa ng kahit sino, ng kahit kamag-anak mo, kapwa mo, kaibigan mo. Iwasan natin yun, guys, hanggat maaari. Yan po ay talagang, kumbaga sa madalas ko po yung itinatawid sa mga content ko, guys. Dinadagdag ko po yan, nagkakaroon ako ng maiksing real talk. Minsan nga po, ang real talk ko ay humahaba. Kasi para po sa akin, guys, napakabilis kung ikaw ay mabubuhay ng 100 taon. Ang igsi po nun, guys. Napaka-igsi po ng 90 years. Napaka-igsi po ng 70 years sa mga gusto pa nating gawin. Ngayon, i-aim po natin, i-goal po natin, guys, na tayo'y mapili ng ating Creator. Kasi kapag ka po siya'y biglang pumili ng mga warrior niya, kasi yung pong mga chosen, isasama po yun ng Panginoon sa paghahari niya ng 1,000 years. Ang buhay po natin ngayon, guys, ay tinatahak na po natin ang kalahati ng Great Tribulation. Facts po yan, guys, kahit po tayo magsaliksik, mag-research po tayo, nandun na po talaga tayo sa tribulation era ng mundong ito. Any moment po, pipili na po ang ating Lord Jesus ng mga macho-chosen. Patay ka man o buhay, ay pwede kang piliin ang ating Panginoon. Pwedeng dumilat ang mga mata mo, bigla kang magbabanish, bigla kang bubuhayin ng Panginoon, kasama ka sa macho-chosen. Guys, yan po ang i-goal natin, iwasan na po nating maka-offend, makasakit, makalabag pa sa beatitudes ng ating Lord Jesus. Amen. So guys, ito nga po yung ending part ng season 33 ko, WWTH, to God be the glory po talaga, what is written truly happen. Ang mga bagay-bagay pong nangyari nung unang siglo pa ay uulitin po ng ating Lord Jesus. Kaso po, in-enhance na po niya. Facts yan, guys. Kahit po i-research natin yan ng pabalik at paatras. Ang sinabi po sa Revelation 6, kay Zechariah 6, kay Daniel 9, kay Daniel 6, kay Daniel 5, kay Isaiah, kay Ezekiel, kay Joel, lahat po yan ay meron po diyang mga prophecies na mangyayari pa lang na inulit po ng ating Lord Jesus kay Apostol John na nasa Revelation. Guys, yan po ang ating basahin ng paulit-ulit pag nilaya na po natin. Gawin po nating magpakaaligaga tayo kahit anong busy pa ng bawat isa sa atin, na tayo'y kalugudan ng ating Lord Jesus sa araw-araw na dumidilat pa po ang ating mga mata. Amen. So, sabayan niyo po ako sa pagtatapos ng season 33 ko. Bali, ito po ay part 48 na, guys. E-endingan ko na po ito at magbubukas po ako ng season 34. Hari nawa po, guys, igabayan tayong lahat ng ating Panginoon sa natitira pang buhay at lakas at kalusugang pinapahiram niya sa bawat isa sa atin. Gamitin na natin ang gamitin, guys, sa ikabubuti pa ng ating kaluluwa. Ipakita ng bawat isa sa atin sa ating Panginoon na tinatrajectory na natin talaga ang lahat ng kanyang beatitudes.
Amen. To God be the glory po. May kasunod pa po. Ingat po tayo and God bless each and every one of us. Amen.